Naalagaan ko na si Madam. Araw-araw niyang iniinom itong gamot na pampalakas. Ito ay si Dr. Xupa mismo. Ang personal na naghanda at nagbilin para palakasin ang katawan ni Madam. Isa itong mabisang gamot na pampalakas. Madam, paanong magkakaroon ng lason ang gamot na ito? Huwag kang mag-alala. May bahagyang lason. Anong ibig sabihin ng may bahagyang lason? Ganito, yan. Kung iinumin mo to sa loob ng 8 hanggang 10 taon, hindi ito nakamamatay. Pero unti-unti nitong sisirain ang resistensya mo. Dahil dito, ang katawan mo ay pahina ng pahina. Sa kaunting sakit lang, ilang buwan kang mananatili sa kama. Kung ipagpapatuloy mo ang pag-inom niyan, pagkalipas ng 3 hanggang 5 taon, habang buhay ka nang mananatili sa kama. Kung ganoon, anong gagawin ko? Changli, may pag-asa pa ba ako? Ginang, ibig sabihin, handa na po kayong maniwala sa akin. Ibig sabihin, payag na po kayong maniwala sa akin. Anak kita, syempre naniniwala ako sa'yo. Imposible namang paglaruan mo ang kalusugan ng ginang. Sa ganito kaselang bagay, di ba? Hindi ko alam kung bakit. Pero sa'yo, panatag ang loob ko. Ang mga sinasabi mo, gusto kong paniwalaan. Paano si Dr. Aksu? May tiwala ka rin ba sa kanya? Noong isinilang ko si Kinyu, halos maubusan ako ng lakas at dugo. Sa lahat ng mga taon na lumipas, palaging ang gamot ni Dr. Aksu ang siyang nagtaguyod sa akin. Iniinom niyo pa rin po ba ang gamot na yan? Marahil ay may nagkamali lang kung saan. Hindi ko pagdududahan si Dr. Aksu o ang kanyang katapatan sa akin. Pero sa kaibuturan ng puso ko, mas pinipili kong maniwala sa'yo. Itong gamot, ayoko nang inumin. Kaya simula ngayon, hindi na iinumin ang gamot na ito. Changli, Wang Ma, umalis na muna kayo at gawin ang mga trabaho nyo. Pagod na ako. Gusto kong magpahinga. Kung ayan, piko na ang tatay kong gago. Sa sobrang galit, nakalimutan na niya. Na nandito tayo, ano? Mom, ang susunod na bahagi, ang talagang gusto kong makita ninyo. Kim Yushu. Tinanong mo kung bakit ako. Sagot. Bibigyan kita ng 5 minuto. Magpaliwanag ka. Kami ni Zenzen ay makikinig sa mga dahilan mo. Magsalita ka ng maayos. Tito Kin, hindi lang pagkakaunawaan to. Manahimik ka. Huwag kang sumabat, ibang tao ka lang dito. CJ, tatahimik na ako. Yushu, maniniwala ka sa akin, di ba? Masyado pang bata ang anak natin. Masyadong maaga para ma-engage. Hindi sila bagay ni Cheng Jai. Huwag mong gamitin si Zenzen bilang dahilan. Kung bagay man sila o hindi, ikaw din naman ang pumayag noon. Tapos, gusto mo ang yaman at karangyaan ng pamilya Cheng. Pero gusto mo rin ang isinakripisyo mo. Hindi pa rin yon dahilan para pagtaksilan ako. Kim Yushu. Kahit ang buong mundo pa ang magtaksil sa'yo, hindi ko gagawin yon. Ang kayamanan mo, ang kung anong meron ka ngayon, lahat yan ay unti-unti kong pinagplanuhan para sa'yo. Wrong. Lahat ng ginagawa mo, hindi ko makakalimutan. Kahit araw-araw akong nasa tabi ni Cheng Manli, umaarte sa harap niya, at nagpapanggap na isang mapagmahal na asawa. Pero sa puso ko, ikaw lang, ang nag-iisa kong asawa. Ang hirap-hirap ng pag-arte ko araw-araw. Para saan ba to lahat? Hindi ba't para rin sa kinabukasan ng ating pamilya nating 4? Para magkaroon tayo ng perang hindi mauubos. At para matamasa ang walang katapusang karangyaan at kayamanan. Sa tingin mo ba, isang matandang hukluban na tulad mo, aabutan mo pa ang araw na yon? Ang bilyon-bilyon ng pamilya Cheng ay akin. Pero hindi ka naniniwala sa akin. Kitang-kita na ang ebidensya. Huling-huli kayo sa akto. Sabihin mo nga, paano ako maniniwala sa'yo, paano? Yushu, ginagawa ko talaga to para sa anak natin. Ginawa ko ang napakalaking sakripisyong to. Pero hindi niyo man lang ako pinapasalamatan. Tapos ganito pa ang isusumbat ninyo sa akin. Ito ba, yung tinatawag niyong tiwala? Yindibo, kaya mo bang i-replay yung usapan ni Laksurong at Ming Chengji noong pinaplano nilang paslangin yung walang kwenta nilang ama? Alaynan, hindi lahat ng hiling ay kayang pagbigyan. Lumabas ka. Ang hiling ni Changle, tuparin mo na.
Anong pakikialam sa mga bagay ng mortal? May parusa kapag nalaman yan. Mga bagay ng mortal. Naging tagapaglingkod ko si Changle. Kita ninyo. Hindi pa nare-resolba. Bakit ang bilis mo naman? Na gustong umalis? Ako. Ninang, kayo po. Bakit po kayo nandito? Alam ko na. Sinusundan niyo kami. Tama. Alam ko na nga ba. Ang biglaang paglitaw mong babae ka. Ay planado. Noong unang araw niya sa pamamahay ng mga Cheng, malubhang nasugatan si Kinyu at na-ospital. Sino ba talaga ang nagpadala sa'yo? Para ganituhin kami. Hindi kaya. Malinaw na kayong lahat. Ang nagsabwatan. Para subukang agawin ang yaman ni Madam. Pinagtulungan niyo si Madam. At sa harap pa mismo niya, gumawa kayo ng kababalaghan. Isinama niyo pa si Xui Zhenzen. Itong anak sa labas. At hayagang pinalaki sa pamamahay ng mga Cheng. Kahit sinong matinong tao, hindi gagawa ng ganito. Kasuklam-suklam na bagay. Ang ginawa lang namin ay isiniwalat ang katotohanan. Bakit tinamaan ka ba? Manahimik ka. Lahat kayo ay may masasamang balak. Gusto niyong agawin ang yaman ng pamilya Cheng. Ngayon, kahit ang langit ay hindi na makatiis sa ginagawa niyo. Kaya naman ipinadala si Changle para tulungan ako. Alainan, hindi lang ang langit ang hindi na makatiis. Pati ang hari ng impyerno hindi na mapakali. Ipinadala niya ako para kunin na kayo. Hindi lang. Ang langit ang hindi na makatiis. Pati ang hari ng impyerno hindi na mapakali. Ipinadala niya ako para kunin na kayo. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Sumasabat ka sa usapan namin. Manli, hindi ka naman siguro magpapadala sa isang utusan na naninira sa relasyon natin, di ba? Tayo'y 20 taon ng mag-asawa. Na, Manli. Paano mo paniniwalaan ang isang babaeng puro kasinungalingan lang ang sinasabi? Manahimik ka. Si Wrong. Nakalimutan mo na ba ang sinabi mo kanina? Manli, wag mo kong tawagin. Hindi ka karapat-dapat. Mahal, wag mong ibunton. Ang galit mo kay Dr. Xu. Bakit hindi mo na siya tinatawag na Rongrong ngayon? Biglang naging Dr. Xu na ang tawag mo sa kanya. Ano bang gusto mong itago? Ang pagtakpan na si Xui Zhenzen ay anak mo. O baka naman gusto mong pagtakpan ang lihim na relasyon ninyo ni Xu Rong. Manli, nagkakamali ka. Malapit kami ni President Qin. Dahil para na tayong magkapatid. Ako ang family doctor mo. Kung minamasama mo, ang pagiging malapit namin ni President Qin. Kung gayon, simula ngayon, di na lang tayo magkikita ng tayong dalawa lang. Manli. Simula ngayon, lalayuan ko na si Yusi. Xu, ikaw naman. Huwag ka nang magagalit agad. Baka makasama pa yan sa'yo. Kapag nakikita ko, ang pagmumukha ninyong dalawa, talagang naiisip ko, na bagay kayo. Madam, ang pakikipag-usap sa mga taong walang moralidad at delikadeza, ay maglalagay lang sa'yo sa dehado. CJ, ikaw na. Masusunod, Manli. Hi. Sir, kung gayon, hayaan ninyong ako na ang magbuod ng lahat. Una, kayo ni E.C. Xu ay mailihim na relasyon. Sa harap mismo, ng asawa ninyo kayo nagtaksil. Trinaydor ninyo ang pamilya ninyo. Trinaydor ninyo ang inyong pagsasama. At trinaydor ninyo si Madam. Katotohanan yan, di ba? At sino ka naman sa tingin mo? Para pagsabihan ako ng ganyan. Pangalawa, si Xui Zhenzen ay anak ninyo ni Chay. Su sa labas, tama, di ba? Hindi ka lang nangaliwa habang kasal. Hayagan mo pang pinalaki ang anak mo sa labas sa pamamahay ng mga Cheng. Niloko ninyo si Madam sa loob ng 18 taon. Katotohanan din to, di ba? Ikaw na anak lang ng isang katulong. Anong karapatan mong makialam sa usapan ng mga amo? Pangatlo, Dr. Xu, ginamit mo ang pagpapanggap na para sa ikabubuti ni Madam, para linlangin ang buong pamilya Cheng. Niloko mo si Madam sa loob ng 18 taon. Tama ako, di ba? Tama na. Pang-apat, naalala kong sinabi ni Dr. Xi kanina, ang tungkol sa pagkakaroon ng anak, kaya si Young Master Kinyu ay anak niyo pala talaga. Ano? Subukan mo pang magsalita ng kasinungalingan. Puputulin ko ang dila mo. Walang hiya kang bata ka. Huwag mong isipin na dahil nagkakalat ka ng chismis, wala na akong magagawa sa'yo. Si Kinyu ang nag-iisang kadugo ng pamilya Cheng.
Iyan ay isang katotohanang hindi matitinag. Hindi mapag-aalinlanganan. Manli, nakita mo naman, di ba? Nagkakalat siya ng chismis tungkol sa Young Master. Nitong mga nakaraang taon, ikaw at ang Young Master ay sumailalim sa napakaraming daily test. Tapos siya, magkakalat pa ng chismis tungkol sa Young Master. Dr. Xu, huwag kang mataranta. Kung totoo man o hindi, si Madam na mismo ang magpapatunay. Si Madam na mismo ang magpapatunay. Manli, hahayaan mo na lang ba itong babaeng to, na manira sa pinakamatalik mong kaibigan? Sa asawa mo, at sa inaanak mo. Opo, Ninang. Siya ang dapat mong imbestigahan. Hindi ko alam kung sino ang nagpadala sa kanya dito. Para wasakin tayo. Kaya huwag na huwag kang maniniwala sa kanya. Tama, Manli. Ano man ang mangyari, ang pagsasama na ng loob mong saktan ako. 20 taon akong nagtiis ng kahihiyan. Kulang pa nga yang natikman mo ngayon. Oh, masaya ka na ngayon. Kung hindi lang dahil sa araw-araw mo pagdududa, hindi sana nangyari ang lahat ng to. Tama na. Tingnan mo nga yang pag na parang hindi pa nakakakita ng lalaki. Ang ituturing siyang kayamanan. Tama si Kinyu. Zenzen. Isang lalaki lang yan. Huwag mo nang masyadong dibdibin. Ikaw na nga ang nakinabang, ikaw pa ang maarte. Manahimik ka nga. Ikaw na nga ang nakinabang, ikaw pa ang maarte. Manahimik ka nga. Kinyu, nanay mo ako. Bakit ka ganyan magsalita sa akin? Karapat-dapat ka ba? Dahil lang sa kasakiman mo. Ang 20 taong pinagplanuhan ay biglang nauwi sa wala, at kaming buong pamilya kasama mo. Mabuti na lang kung maghihirap lang. Teka, sa gagawing ganti ni Cheng Manli, hindi man lang ba kayo, kahit kaunti nag-aalala, sa ugali ng nanay mo, magagalit lang iyon ng kaunti. Uuwi ako para suyuin siya ng ilang araw. Tapos umuwi ka rin para suyuin siya. Lilipas din ang isyong to. Anong sabi mo? Ang sabi ko, yung nanay mong si Cheng Manli, ay hindi dapat katakutan. Sa loob ng mahigit 10 taon, ako na ang nagpapatakbo ng kumpanya. Ang buhay niya ay hawak natin sa ating mga palad. Sunod-sunuran siya sa akin. Anong gulo naman ang magagawa niyan? Ang taas pa rin ang kumpiyansa mo. Sa loob ng 20 taon, ni minsan hindi kayo pumalya. Pero simula nang dumating ang babaeng iyon, ang 20 taong pinagplanuhan, ay nabunyag sa isang iglap. Paano niyo pa nagagawang maging ganyan kakampante? Sa bagay, yung babaeng yon ay isang problemang hindi natin inaasahan. Hindi ko napansin noon. Pero ngayong iniisip ko, building sa lumang syudad. Masyadong maraming tao at mata sa lumang distrito. Mahihirapan tayong kumilos. Masyado siyang alisto. Bantayan niyong mabuti ang lahat ng labasan. Hindi ako naniniwala na hindi siya lalabas dyan. Boss, ang target. Pumasok na naman sa tindahan ng roasted duck. Ang target, nasa kainan na ng noodles. Ang target, pumasok na naman sa milk tea shop. Boss, tingin ko ang operasyon natin ay bistado na. Ang target ay palakad-lakad sa mga lugar na maraming tao. Yung ruta niya kung saang-saang kalyet eskinita. Hindi ko na mahulaan kung saan siya susunod na pupunta. Ang babaeng to, mas alerto pa siya kaysa sa inaakala ko. Huwag niyo siyang tatantanan. Alain na isa ka pa lang. Ahas, na may balak agawin ang yaman ng pamilya Cheng. Nabulag talaga ako. Bakit pa ako nagtiwala ng ganito sa'yo? Manli, huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Dahil naging mag-asawa rin naman tayo. Ayokong pahirapan pa ang pag-alis mo. Kaya makipagtulungan ka na lang sa akin. Mag-record ka na ipinapasa mo na ang yaman ng pamilya Cheng nang maaga sa anak nating si Kinyu sa isang video at pumirma ka sa isang dokumento na nagtatalaga sa anak natin. Bilang kaisa-isang tagapagmana ng pamilya Cheng. Huling habilin, hahayaan kita na pumanaw ng marangal. Anak, kaninong anak, kahit isang kusing mula sa pamilya Cheng, ay walang kinalaman sa inyo. Hindi ako nakikipagtawaran sa'yo. Gusto kong gawin mo ang iniutos ko. Wala ka talagang konsensya. Pwede mong subukan. Subukan mong patayin ako. Tingnan natin kung makukuha mo. Kahit isang kusing mula sa mga Cheng. Si Kinyu, ang kinikilalang tagapagmana ng pamilya Cheng. At ako, ang mapagmahal mong asawa. Matagal ka nang nakaratay sa sakit. At palala na ng palala ang kalagayan mo. Ngayon, kaya kitang patayin ng biglaan dito sa bahay. Kahit na maghinala pa ang lahat, wala rin silang magagawa para makuha ko ang pera ng mga Cheng. Medyo mahihirapan lang ako ng kaunti. Hindi mo makukuha. Si Cheng Kinyu ay hindi ko kadugo. Bago ka pa man ikasal sa akin, kasal ka na kay Xurong. At nagkaroon pa kayo ng isang anak na lalaki.
Noong nanganak ako, ginamit mo ang 2 taong gulang niyong anak para ipagpalit sa anak kong babae. Babae. Sinong nagsabi sa'yo na babae ang isinilang mo noon? Anong sinabi mo? Anong sinasabi mo? Ang sabi ko, pumanaw na ang ipinanganak mo noon. Kung lalaki ba o babae, walang sinuman ang nakakaalam. Sinungaling ka. Manli, ginawa kong anak mo si Kinyu. May pansarili akong motibo. Pero kung sinabi ko sa'yo noon, na pumanaw na ang anak mo, sa tingin mo ba mabubuhay ka pa? Manahimik ka. Tama na, Manli. 20 taon na ang nakalipas. Ang pamilya nating 4 ay nagbigay din naman sa'yo ng magagandang alaala. Kapag pumanaw ka, lahat ng ari-arian ng pamilya Cheng ay mapupunta sa akin. Ang babaeng to. Ano kaya? Ang sikretong tinatago niya. Mama, Papa, gumagamit ng itim na mahika ang taong yon. Kailangan nating humanap ng isang mangkukulam para matalo siya. Sabi ni Kinyu, handang-handa na raw siya. Bukod sa mga pinakamagagaling na asasin, kinuha rin niya ang pinakasikat na mangkukulam. Ang babaeng to. Kahit sino ka pa. Katapusan mo na ngayon. Tama na iyang pagbabanta mo. Hintayin mong dumating ang mangkukulam niyo saka ka magsalita. Sakto. Gusto ko ring makaharap ang pinakamagaling na mangkukulam niyo. Ineng, huwag mong hawakan yang bomba. Ineng, tigilan mo iyan. At bakit naman ako titigil? Ano naman ngayon? Eh di sabay-sabay tayong gulo. Bruha ka. Ayoko ngang gulo kasama ka. Yun ang bundok Tianmen na si Tufek. Walang iba kundi ako.